Uy, young people ako, sa church kami nagkakilala. Paraw kami young people. Kaya Active ako sa young people noon sa church. Kaya yun, doon kami nagsimula sa fellowship sa church. Sa Sampaloc Baptist Church. Opo. Ano po yun? Mahusay manligaw. Ay! Bolero. Bolero. Mahusay manligaw. Yun lang. Sabi, nabula lang pala kita. Diyan. Mabait, siyempre. Si Vicky, siyempre una, Kristiyano. Kasi turo sa atin yan na kailangan Kristiyano. So, yun ang number one, mananampalataya. Pagka mananampalataya kasi, ay marami kayong magkakapareho. Lahat na yung carry over na yung lahat. Kung mayroong mga kahinaan, mga hindi maganda, dala na lahat yun dahil pareho kayong mananampalataya. Siyempre, pangalawa na lang yung ganda. Nice. Mabait naman niya, sa kilala ko mga magulang na. Ganda. Lahat maganda. Ano yung Siyempre yung unang-una naming anak, yun ang pinakamaganda namin. Oo, yun. Okay yun. Yung paglabas ng unang anak, kung excited yan, baka napakasaya yan. Lalo na pag nakita mo yung baby mo, yan, no? Yun, nandun kami. Yung nilalabas pa lang siya sa sabi niya, ang gwapo ni Melky. Si Melky yan, nung bagong labas, nakaganon yung suot na ang pula-pula. Hindi talaga yan si Melky. Maliit. Yun, yung eksena na yun. Excited. Yung excitement dun sa unang anak, baby. Yun. Tama yun. Siyempre marami pa. So, yan lang. Marami pa. Yun ang hindi ko makalimutan na tuwa siya nung nakita niya. Yung yung kasal natin. Yung kasal. Kasi yung kasal namin, yung Sariling sikap. sariling sikap. Yung sabihin, Siya talaga lahat ang ako lahat ang kasi kaso, Pati sa lahat. handa. Pero may mga nag-alalay na mga kapatid, siyempre may nagbigay ng libreng cake, asawa ng pastor namin. Ang young people naman, suportado ako nila. Saka bago kami kasal noon, meron kaming Shower. bridal shower. Oh, yung tawag. Shower ng mga young people. Naganda sila. Tapos binigyan nila kami ng Bible para yun, bago kami kasal. Magagandang eksena yun sa nakaraan. Ito lang, yung huli. Nagkasakit siya at saka proseso na ngayon para gumaling. Ayan ang mga pinakabigat. Yes. Opo. Declare ko na. Pinakabigat. Kasi ano yan, Tagumpay niya. marami, mabigat sa kalusugan niya. Mabigat sa katawan, sa kalusugan, sa bulsa. Mabigat na talaga kasi Pero salamat sa Panginoon dahil sa ito, natapos na yung chemo ko. mayroon pa natitira. Meron natitira pero Okay na lang. maliit na lang yung gastos. Kaya papunta na sa patapos na. Kaya, Sa recovery period kami, uwing ito, nandun pa. Raos din yan. Yan ang pinakamabigat. Una, ang couples sa mag-asawa dapat lagi nag-uusap. Lagi may communication. Number one yan. Kung meron naman kayong hindi pinagkakasunduan, kung pareho mainit ang ulo yung dalawa, hintayin niyo muna ang lumamig. Paglamig, tsaka kayo mag-usap. sabi nga kung apoy ang isa, kailangan tubig ang isa. Hindi kayo parehong apoy. Kaya kasi pag pareho kayong apoy, magliliyap kayo. Susuportahan mo talaga yung partner mo. Mayroon siyang kahinaan, mayroon mo siyang mahina. Suportahan mo siya doon sa kahinaan niya.
para lumakas siya at gumanda ang, ang sama. Pang-apat, karamihan pinansyal. Madalas yan, nagtatalo, madalas ang mag-asawa dyan. Pero ang pinansyal, gagamitin mo lang dyan yung prinsipyo ng buhay Kristiyano. Kung may panahon na kapos, ilapit mo lang sa Panginoon yan. Ang importante, nasa Panginoon ka lagi, ang mga problemang dumarating at kasalukuyan mong naranasan, basta malapit ka sa Panginoon, ang Diyos na yung gagawa ng mga paraan paano mo solusyonan yan. Usap lang kayo mag-asawa. Pag-iisipinan ng mga anak. Yun ang ginawa mo. Well, Kahit noon wala siya. Pero pinalaki ko yung mga anak ko na talagang maliliit pa lang yan. Sunday school na yan, maaga pa lang yan. Binibihisan ko na yan. No? Hindi ko sila pinalaki sa pangkada. Pinalaki ko talaga sila na kaya lumaki ang mga anak ko na nagpagamit sila sa Panginoon ng mga kabataan pa sila. Pangalawa, yung hindi mo sila basta-basta palo na lang ng palo. Ay, mga anak ko, alam nila pag galit ako, pag nagagalit na ako, nag-aaway sila. Alam nila yan, kailangan dadapa sila. Pagka hindi sila dadapa, marami silang palo. Kasi yun ang usapan namin eh. Pero pag dadapa sila at may kasalanan, kailangan paluin, kailangan nakadapa. Isang palo lang yan. Eh minsan nag-aagawan silang dumapa. Imbis na magagalit ka, mawawala yung galit mo, natatawa ka kasi nag-aagawan silang magdapa. Sasabihin yung isa, yung panganay ako muna. Sasabihin niya. Ganun. Alam nila yan pag nag-aaway sila at nakita ko, anong gagawin? Dadapa. Kasi pinag-uusapan namin yun. Pag may nagawang kasalanan, anong gagawin? Dadapa. Alam mo dyan si Joyda, nung umalis yan, hindi nagpaalam. Maliit pa lang siya, Joyda. Di hinahanap ko yan kung saan ko hinahanap. Eh alam ng mga kapitbahay na hinahanap ko siya. Kung pala lumayo, naglaro. Doon sa isla, ibang iba. Di sabi, lalagot ka sa mama mo. Nahanap ka. Alam mo ba, sa pintuan pa lang dumadapa na si Joyda. Mama, hindi na ako uulit. Ay, magagalit ka ba nun? Matatawa ka na lang. Kakausapin mo na lang. Disiplina sa bata. Ganun. Kausapin mo yung bata. Usap kayo. Nag-uusap kami. Alam nyo na pag may kasalanan kayo. Anong gagawin? Dadapa. Kaya naman, lumaki yung mga anak ko. Ngayon, may mga asawa na sila, pero matitinong Kristiyano sila. Yan ang maganda.